Kilala mo siya. Ikinuyong ni Chongling daw rin ang kanyang kamao bilang tugon, kamahalan, paano ko siya hindi kikilalanin? Naalala ang eksena noong taong iyon, dahan-dahan niyang isinaysay, noong 18 taong gulang ako, sinundan ko ang aking Shifu upang makilahok sa National Fortune War sa unang pagkakataon. Noong taong iyon, ang Great Shin ay orihinal na nangunguna sa mga koponan ng Lion Upper Kingdom, ngunit ang Godly Eagle Royal Dynasty na pinamumunuan ni Chen Quan ay halos kinubkob ng koponan ng Baihu Upper Kingdom. Noong taong iyon, ang aking Shifu, sa pag-aakalang ang lahat ay kababayan ng Longan Upper Kingdom, ay nagtakwil sa lahat upang tumulong. Ngunit di inaasahan, pagkatapos noon ay pinlano siyang masama ni Chen Quan at lahat ng kanyang mga tagumpay ay inagaw. Mula noon, sumikat ang Godly Eagle Royal Dynasty, nalampasan ang Great Qin at naging pinakamalakas na vassal dynasty ng Lion Upper Kingdom, habang ang Great Qin ay hindi na nakabawi. Sa puntong ito, biglang lumabas ang nagngangalit na layunin ng pagpatay sa buong katawan niya, ang kanyang mga mata ay puno ng galit habang binibigyang diin ang kanyang layunin. Nakilahok ako sa National Fortune War upang yapakan ang matandang iyan sa ilalim ng aking mga paa at ipaghiganti ang aking Shifu. Matapos isaysay ni Chong Iling daw rin ang kanyang sama ng loob at intensyon, muli siyang nagkayam ng kamao upang tiyakin sa kanya, ngunit pakiusap, makatitiyak kayo, kamahalan. Gusto ko lang talunin ang Godly Eagle Royal Dynasty ng patas at hayagan. Pagkatapos ay inihayag niya ang katotohanan ng taong iyon, hinding-hindi ako magpapadalos-dalos at makakaapekto sa Great Qin. Matapos marinig ang buong kwento, inilagay din ni Ying Xiangyu ang kanyang baba at bamulong, matagal ko nang narinig na may nakatagong kwento sa likod ng pagkatalo ng Great Qin noong taong iyon, ngunit hindi ko inaasahan na may ganoong bagay sa likod nito. Sa sandaling ito, si Chen Quan na nagmula sa likuran ay nagpanggap na nagulat at sinabi, "Oh, hindi ba ito ang Great Qin Royal Dynasty? Napakaraming taon na, maganda ang kutis ni Chongjing Daorenz. Mukhang kung sapat ang iyong swerte na hindi mamatay sa Royal Dynasty War na ito, maaari ka pa ring mabuhay ng ilang taon, tama?" Nakita siyang paparating, hindi napigilan ni Chongling Daoren na lumingon at sampin, "Anong kamalasan? Nagsimula pa lang ako, at nakasalubong ang walang utang na loob na ito. Ikaw kasuklam-suklam at walang kahihiyang matandang iyan." Tumama si Chen Quan kung saan masakit, agad na sumigaw sa hiya, "Tigil ka sa pagpapalabas ng dugo. Malinaw na gusto ng Shifu mo na i-monopolize ang mga nakamit. Ang matandang ito ay kumikilos lang ayon sa katwiran para sa kapakinabangan ng lahat. Halos mamatay ako sa kamay ng Shifu mo. Masyado akong mapagbigay na hindi ko nalang inaalala, at ngayon nagkakagulo ka pa dahil sa akusasyon ng pagbaliktad ng itim sa puti." Galit na galit si Chongling Daoren na halos mabulunan, nakapaglabas lang ng isang salita, "Ikaw." Pagkatapos, nilampasan din ni Chen Quan si Chongling Daoren, sumulyap pabalik at ngumiti ng masama. "Ang aming Godly Eagle Royal Dynasty ay nakipagtulungan na sa ibang pangkat ng Longyan Upper Kingdom. Orihinal na wala kaming pakialam sa mga lumang sama ng loob at tinawag ka para sumali, ngunit ngayon mukhang samobra ako." Habang hindi nakatuon sa kanyang dinadaanan, di inaasahang nakabangga si Chen Quan kay Xiao Xuan na matangkad at malaki. Ang kanyang mga mata ay malamig na nakatitig sa kanya. Tumangala si Chen Quan, nagngangalit ang ngipin at nagtanong, "Anong gusto mong gawin?" Inilagay ni Xiao Xuan ang kanyang kamay sa balikat nito at sinabi ng nakangiti, "Oh, nakita ko lang ang isang munting alikabok sa National Teacher Chen kaya casual ko lang itong pinunasan para sa iyo." Matapos niyang magsalita, lihim na sumabog ang lingchi mula sa kamay ni Xiao Xuan upang gumawa ng kung ano. Walang alam si Chen Quan, inalag lang niya ang kamay ni Xiao at patuloy na naglakad habang sinisisi, "Sino ka ba sa tingin mo? Lumayas ka." Bigla, sa grupo ni Chengwan, isang lalaki ang humakbang pasulong sa harap niya at ngumiti ng pabalat bunga. "Grandmaster Chen ay hindi kailangang bigyang pansin ang mga scrubs na iyon. Alam nating lahat kung anong uri ng tao si Grandmaster Chen." Sumingit ang katabi niya, "Tama, tama." Kasabay nito, sa panig ng Eniale Dynasty, isang lalaking kulot ang buhok ay sumulyap pabalik sa grupo ni Xiao Xuan at umismid, sinaktan nila si National Teacher Chen sa pagdating pa lang nila. Ngayong taon, mag-isa lang ang Great Qin. Mukhang sila na naman ang nasa ilalim. Napakaawa.
Nakatayo pa rin si Chunling Daoren mula kanina, nagdilim ang mukha niya habang sumusumpa sa pagkamuhi, ang kasuklam-suklam at walang kahihiyang si Cheng Quan. Ngunit pagkatapos ay kumalma si Chunling Daoren, kinamot ang kanyang ulo at ngumiti ng nahihiya, "Sorry, masyado akong emosyonal." At sa pagkakataong ito, naging sanhi ito upang magkaroon ng away ang lahat sa Godly Eagle Royal Dynasty. Hinawakan naman ni Ying Xiangyu ang balikat nito upang aliwin siya, "Ayos lang. Naniniwala ako sa Daoist Master na ang ganoong uri ng kasuklam-suklam na tao ay magbabayad balang araw." Bukod pa rito, ang kumpletong paghihiwalay ay hindi masama. Narinig ito, itinaas din ni Xiao Xuan ang kanyang pamaypay at sumang-ayon, "Jinghua is right. Hindi natin gusto na makasama sa isang koponan ang ganitong uri ng kasuklam-suklam na tao. Sa aking opinyon, ang kasalukuyang plano ay unahin ang stability. Bagamat hindi tayo bumubuo ng mga alyansa sa anumang puwersa, hindi natin kailangang matakot sa anuman. Kung may pagkakataon na makakuha ng isang token, aaksyon tayo kung kinakailangan." Pagkatapos ay dahan-daw ang tinapik ni Xiao Xuan ang pamaypay sa kanyang kabilang kamay at nagmungkahi, siksik ang spiritual key sa Dragon Ascension Realm. Tiyak na maraming natural treasures dito. Hindi madalas ang ganitong pagkakataon. Paano kung samantalahin natin ang 10 araw na pagkakataong ito para mag-explore, palakasin ang ating cultivation, at maging sulit ang biyahe na ito? Kasalukuyan lang akong gumamit ng aking divine sense upang mag-scout sa paligid at nalaman kong napakakapal ng 5 elements power sa Longtang Realm na ito. Maaaring mayroon pang 5 elements spirit vein dito sa Longtang Realm, sa mismong harap natin. Ang pinakamalapit ay marahil ang fire spirit vein sa loob ng bulkan na iyon. Sino man ang interesado sa pagtingin dito? Narinig na gustong pumunta ni Xiao Xuan sa Longtang Realm upang maghanap ng pagkakataon. Idinagdag ni Ying Xiangyu ng may pag-aalala. Ngunit sa pagkakaalam ko, ang mga tao ng Divine Eagle Dynasty ay bihasa sa mga fire-based cultivation methods. Natatakot ako na hindi nila madaling bibitawan ang pagkakataong ito at malamang na makasalubong natin sila. Biglang sumigaw si Xiao Xuan sa gulat, "Ay, talaga?" Pagkatapos ay umismid siya at nagpatuloy sa makahulugang tono, "Hindi ba mas mabuti iyon?" Nakita ang mapanlinlang na ngiti sa labi ni Xiao Xuan. Huminto sandali si Ying Xiangyu at nagkomento, "Sa tuwing nagpapakita si Shifu ng ganyang ekspresyon, mayroong malapit ng magkaroon ng problema." Tumawa si Lien Fang bilang pagsang-ayon. "Tama iyan. Narinig ko na pinagtaksilan si Shifu ng isang disipulo dati. Mukhang galit na galit talaga siya sa mga tridor na iyon." Muling sumingit ang boses ni Ying Xiangyu, "Gayunpaman, sinusuportahan ko ng buo ang ideya ni Chef. Maaari tayong magsikap para sa pag-unlad habang pinapanatili ang stability, lumalayo sa malalaking hukbo at gumagamit ng mga taktikang gerilya." Ang eksena ay lumipat sa loob ng bulkan kung saan ang mga fire spirit veins ay umaagos at umuugong ng malakas. Ang mga taga-Divine Eagle Dynasty ay nakaupo ng nakakrus ang mga binti sa gitna, pinipigil ang kanilang divine power upang gamitin ang spirit vein para sa cultivation. Isang gininto ang aura ang nakapalibot sa katawan ni Chen Quan na umaagos ng may matinding kapangyarihan, sinamahan ng malalakas na tunog ng pakikipag-ugnayan. Pinanood ng mga disipulo na nakaupo sa paligid ang eksenang ito ng may kagalakan at nagpalakpakan, "Napakabuti. Malapit na bang mag-breakthrough si National Teacher Chan ulit? Napakaganda. Ang ating Lion Upper Kingdom ay magkakaroon na rin ng Spirit Severing Stage Cultivator." Naramdaman ng isa sa kanila na may mali at nagtanong ng nagtataka, "Ha? Pero bakit walang senyales ng pagbaba ng Heavenly Tribulation sa labas?" Sa sandaling iyon, dumating sina Xiao Xuan at ang kanyang grupo. Lumingon siya at tiningnan ang paligid, pagkatapos ay masiglang sumigaw, "Ito nga ay isang pinagpalang lugar. Tiyak na hindi kayo mag-iisip na makibahagi kami, tama?" Agad na nakita ng mga disipulo ng Divine Eagle Dynasty ang grupo ni Xiao at sumigaw ng walang galang, "Great Qin Dynasty. Anong ginagawa ninyo dito? Hindi kayo welcome dito." Ngumiti si Xiao Xuan at bumantong hininga ng may paghanga, "Ganoon ba?" Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin kay Chen Quan at nagtanong, "Ganoon din ba ang iniisip ni National Teacher Chen Yuan?" Narinig na binanggit ni Xiao Xuan ang kanyang pangalan, dahan-daw ang binuksan ng matanda ang kanyang mga mata. Agad na nagsimulang magkagulo ang mga disipulo, gising na si National Teacher.
Tiyak na tuturuan niya ng leksyon ang mga ignorante na taga-Great Qin na ito. Habang dahan-daang tumayo si Chen Quan, patuloy na nagpalakpakan at nagbanta ang mga taga-Divine Eagle Dynasty, mas mabuti pang umalis na kayo. Kapag kumilos na si National Teacher Chen, hindi na kayo makapangyarihan si National Teacher. Ipapakita niya sa mga walang alam na taga-Great Qin ang nararapat. Di inaasahang, biglang lumuhod si Chen Quan sa harap ni Xiao Xuan, pinagdikit ang kanyang mga kamay at taos-pusong nakiusap, humihingi ako ng paumanhin. Kanina ay bulag ako at hindi ko nakilala ang Mount Tai. Ginawa ko kayong masama, mga dakilang Ginoo. Pakiusap, sa inyong dakilang kagandahang loob, patawarin ninyo ang hamak na ito. Ang mga kilos ni Chen Yuan ay iniwan ang kanyang mga disipulo na nakanganga ang mga bibig at nanlalaki ang mga mata, sumisigaw sa gulat at halos maging bato sa kinatatayuan sa pagkabigla. Si Yan na nakatayo sa likuran ni Xiao Xuan ay hindi mapigil ang kumunat ang noo, nagtataka, bakit biglang nagbago ng ugali itong si Chen Quan. Naalala niya ang makahulugang tapik sa balikat na ibinigay ni Xiao Xuan kay Chen Quan kanina at nakaramdam ng pagdududa, nag-iisip, malabo kong naramdaman ang ilang Ling Chi fluctuations noon. Maaaring may ginawa si Xiao Xuan. Bahagyang yumuko si Xiao Xuan paarap, humarap kay Chen Quan at sinabi ng nakangiti, walang galit sa pagitan namin ni National Teacher Chen Quan. Kung pagpapatawad sa National Teacher Chen Yuan ang pinag-uusapan, marahil ay hindi ako ang dapat na magpatawad. Naiintindihan ni Chen Quan ang kanyang ibig sabihin at nanatiling nakaluhod habang nagpapalipat-lipat patungo kay Daos Chongling, proaktibong umaamin ng kanyang pagkakamali, kasalanan ko. Noong panahong iyon, ako ang gumawa ng mali sa Shifu mo. Binulag ako ng kasakiman, mas masahol pa ako sa hayop. Pagkatapos ay paulit-ulit niyang sinampal ang kanyang mukha habang sinisisi ang sarili, kasalanan ko lahat. Pinagtaksilan ko ang Shifu mo. Siniraan ko pa kayo, basura ako, dapat akong mamatay. Hindi makapaniwala ang mga taga-Divine Eagle Dynasty sa katotohanan sa harap ng kanilang mga mata. Pakiramdam nila ay halo ng hiya at gulat, sumigaw sila, National Teacher Chen Quan. Kinuyam ni Daos Chongling ang kanyang mga kamao sa galit, nagngalit ang ngipin at sinabi, dahil nagpakita ka ng sarili, huwag mo akong sisihin kung magiging bastos ako. Habang nagsasalita, sumuntok si Daos Chongling sa mukha ni Chen Quan, dahilan para mawalan siya ng balanse at bumagsak pabalik. Pinanood ni Daos Chung Iling ang walang awa na pagsuntok at pagsipa sa matandang national teacher habang patuloy na sumusumpa, matagal ko nang gustong bugbugin ka, bastardo ka. Tinakpan ng lahat ng mga disipulo ng Divine Eagle ang kanilang mga mukha, nanlalaki ang kanilang mga mata sa takot. Bigla, nanggaling ang malamig na boses ni Xiao Xuan sa likuran nila, may iba pa bang gustong magsalita ng kanilang opinyon? Kung wala, mag-cultivate na tayo. Takot ang mga disipulo na bumuhos ang malamig na pawis sa kanilang mga likod. Mabilis silang lumingon, magalang na pinagdikit ang kanilang mga kamay at nagkatalaktak, wala. Pakiusap, gawin ninyo ang gusto ninyo, gawin ninyo ang gusto ninyo. Naghiwalay sila sa mga gilid, nagbigay daan para makadaan ang grupo ni Xiao. Inimbitahan sila ni Xiao Xuan na mauna, pagkatapos ay ngumiti ng nasisiyahan at sinabi, haha, napakagandang makita ang lahat na nagkakasundo. Samantala, masigla pa ring tinatapakan ni Daos Chong Iling si Chen Guan ng walang awa. Inabot ni Xiao Xuan ang kanyang kanang kamay at kumuha ng ilang spirit vein energy, pagkatapos ay dahan-daang sinabi, makatitiyak kayong lahat, ako, si Xiao Xuan, ay hindi walang katwirang tao. Ang spirit vein na ito ay pag-aari ninyong lahat, at hindi ko pakikialaman ang inyong cultivation. Hawak ni Xiao Xuan ang isang maliit na sapat na spirit vein energy sa kanyang palad, pagkatapos ay umismid at nagpatuloy, kukuha lang ako ng kaunting fire spirit shade, ang iba ay sa inyo na lahat. Inakala ng mga disipulo ng Divine Eagle Dynasty na nagkamali sila ng narinig. Lumingon sila sa isa't isa na nagtataka at nagtatanong, kumuha lang ng kaunti at ang iba ay pwede na nating gamitin. Hindi niya tayo aatakihin. Inilagay ni Xiao Xuan ang hawak niyang spirit vein energy sa isang bote at ngumiti habang kinukumpirma. Siyempre, kaming mga taga-Great Qin ay napakagustong kapayapaan. Labis na naluha ang mga disipulo sa kabutihang loob ni Xiao Xuan. Pinagdikit nila ang kanilang mga kamay sa pasasalamat,
hindi namin inaasahan na si Senior Xiao ay ganoong selfless, mapagbigay, at maunawain. Napakakitid ng aming pag-iisip kanina. Si Chong Iling Daoist, matapos bugbugin si Chen Quan hanggang sa mawalan ng malay, dumura sa kanya ng malakas, sinisisi, Ikaw hamak na basura, dinudumihan mo lang ang kamay ko. Bumaling si Ying Shengyu kay Xiao Xuan, medyo nalilito at nagtanong, Shifu, aalis na ba talaga tayo? Sumulyap si Xiao Xuan sa grupo, tinaasan ang kilay ng mapanukso at nagbigay ng isang mapanlinlang na ngiti. Ilang sandali matapos umalis si Xiao Xuan at ang iba pa, biglang nagsimulang manginig ng husto ang loob ng bundok ng apoy. Patuloy na bumagsak ang mga bato at lupa mula sa kisame ng kuweba, sinamahan ng malalakas na ugong. Ang mga disipulo ng Wangcha Shenying ay tiningnan ang eksenang ito at nagmamadaling nagtanong sa isa't isa, anong nangyayari? Bakit biglang nagkaroon ng lindol? Napansin ng isang tao ang problema at ipinaliwanag, hindi ito lindol. Ito ay ang mga spirit veins na nasira. Isang tao ang humawak sa kanyang ulo na nalilito at nagtataka, bakit biglang nasira ang mga spirit veins? Bumuhos ang malamig na pawis sa taong nakatayo sa tabi at sumagot ng matatag, dapat iyon ang Xiao Xuan kanina. Inubos niya lahat ng spirit veins. Malapit nang bumagsak ang lugar na ito. Tumakbo ang isang tao na parang hangin, sumisigaw upang himukin sila, takbo. Ang ilang tao sa likuran niya ay hinayla si Cheng Quan sa kanyang mga binti habang sila ay tumatakas sa takot, sumisigaw, hintayin ninyo kami. Kasabay nito, malapit sa gilid ng kagubatan, umalangaw ang ugong ng pagbagsak ng bundok ng apoy mula sa malayo, dahilan para lumingon si Xiao Xuan at ang iba pa. Nakita nila ang Tanglong Realm Mountain na nilamon ng apoy, kasama niyan ay ang mga anino ng mga tao na sumisigaw, takbo. Sumigaw si Lei Jianfang sa gulat, napakabuti. Bumagsak ang kuweba ng bundok. May disqualify ba tayo? Namutla si Ying Shengyu, tinakpan ang kanyang bibig at tumawa ng may galek, sumagot ng may panunuya, hindi mo masasabi iyan. Paano naman kaya magkakaroon ng kinalaman ang pagbagsak ng kuweba ng bundok sa mga inosenteng nagdadaan libu-libong metro ang layo mula sa kuweba ng bundok, tulad natin? Nagngisi si Xiao Xuan nang marinig ito at pinuri, magaling. Tiningnan sila ni Lei Jianfang nang walang salita at lihim na nag-isip, ang master at disipulo na ito ay talagang may iba't ibang kilos. Lihim na sumulyap si Yan kay Xiao Xuan at hindi maiwasang maging komplikado ang kanyang puso. Ang pag-ubos ng spirit veins sa isang iglap. Hindi ito magagawa ng normal na tao. Gaano karaming sikreto ang hindi ko alam tungkol kay Xiao Xuan na ito. Winagaway ni Xiao Xuan ang kanyang kamay at kinuha ang kanyang flying sword, kasabay ng pagiging nangunguna, sinasabi, tara na. Habulin natin at tingnan kung may mahalagang impormasyon ang mga cultivator ng ibang sekta. Pagkatapos magsalita, mabilis na sinundan ni Xiao Xuan at ng iba pa ang mga disipulo ng Shenying, nakasakay sa hangin at lumilipad papalayo. Ilang sandali pagkatapos, lumapag ang mga disipulo ng Wang Chao Xinyang sa harap ng isang kuweba kung saan mayroon ng ilang taong naghihintay. Nagtanong ang pinuno ng mga taga Wangcha Roo Shri nang makita sila, kumusta ang paghahanda ni State Preceptor Chengguan. Hindi alam ng mga disipulo ng Xinyang ang sasabihin, sadyang iniiwasan ang tingin ng ibang tao. Ang isa ay sumipol at ang isa naman ay kinamot ang kanyang pisngi at tumingin sa malayo, sumasagot ng malabo, well. Nakita ang kanilang pagka-awkward, nagulat ang matandang lalaki mula sa Wangcha Rui at nagtanong ng nagmamadali, anong mali? Nasaan ang bagay? Dali, sabihin ninyo sa akin. Pagkatapos ay sumimangot siya ng hindi komportable at inulit, dati ay nasugatan ang aking nakababatang kapatid ng malamig na aura ng isang demonic beast sa ilalim ng lawa. Sinabi ni Chen Quan na hanggat sinipsip niya ang fire spirit power ng bundok ng apoy, magagamot niya ang aking nakababatang kapatid. Kinunot ng matanda ang kanyang noo, nagsimulang lumabas ang mga ugat na dugo sa kanyang mga mata habang nagpatuloy sa galit na boses, naibigay ko na lahat ng spirit stones at dharma artifact sa inyo. Ngayon na kinuha ninyo ang aming mga bagay mula sa kuweba at nag-cultivate, binabawi ninyo ang inyong salita. Mahigpit na nagtanong ang matanda, kasabay ng pagpapakawala ng galit na aura kasama ng mga taga Wangcha Rui ng may banta. Umurong ang mga disipulo ng Wangcha Xinyang sa takot, nagmamadaling ipinapaliwanag, hindi ganoon. Naubusan kami ng opsyon.
Ang mga tao ng Dokkan ang nagpahamak sa amin. Kung hindi dahil sa mga taga-Deichin na iyon. Bago pa man, matapos magsalita, may humakbang pasulong na pumutol, mukhang narinig ko na may nasugatan dito ng malamig na aura. Itinaas ni Xiao Xuan ang isang bote at sinabi ng nakangiti, nagkataon lang na mayroon akong fire spirit power dito. May kailangan ba? Sumigaw ang matanda sa tuwa, talagang aura ng fire spirit power. Nakita si Xiao Xuan at ang iba pa, nagalit ang mga disipulo ng Xinyang at sumumpa, kayo. Naglakas loob pa kayong magpakita sa harap namin, mga bastardo. Isang tao ang itinuro si Xiao Xuan at inakusahan, siya ang nagpagawa kay State Preceptor Chen Quan na maging bobo. Huwag ninyo silang paniwalaan. Itinuro ng matandang lalaki mula sa Wong Choroy ang kanyang daliri sa kanyang ilong na galit na sumisigaw, kaya kami ba ang dapat paniwalaan ninyo? Nagtiwala ako sa inyo dati. Nasaan ang fire spirit power na ipinangako ninyo? Sa tanong na iyon, nagkatalaktak ang taong ito, kami. Pagkatapos, ang matanda at ang mga taga Wong Choroo ay nagkayam ng mga kamay at yumukod sa harap ni Xiao Xuan, nag-uusap, kaibigan, ang aking kasama ay agarang nangangailangan ng fire spirit power upang iligtas ang kanyang buhay. Maaari ko bang malaman kung magkano ang kailangan mong ibigay sa amin ng fire spirit power? Ang kanilang mga bulsa ay mas walang laman kaysa sa kanilang mga mukha, taos pusong nangangako. Sa totoo lang, wala kaming hawak sa ngayon, ngunit makatitiyak kayo, kinakatawan namin ang Wong Chorao-shi upang makilahok sa gyera. Lahat kami ay kagalang-galang na figure. Hindi namin kukunin ang inyong mga bagay ng libre. Pagkatapos ng bagay na ito, tiyak na gagantihan namin kayo ng malaki. Inabot ni Xiao Xuan ang bote sa kanila nang walang pag-aalinlangan at tumawa ng mapagbigay, masyado kayong magalang. Lahat tayo ay nasa iisang panig ng bansang Longyan. Ang pagtulong sa isa't isa ang dapat nating gawin. Bakit kailangang pag-usapan ang pagbayad? Tinanggap ng matanda ang bote na tulala at emosyonal na bamantong hininga, napakainit ng mga salitang ito. Maraming tao na nakatayo sa tabi niya ang mayroon ding luha sa kanilang mga mata, nabulunan at sinabi, ito ang tunay na mabuting tao. Sabay-sabay nilang itinapon ang kanilang malaking kawa patungo sa mga taga Wong Chaos Shenying, malakas na pinapuna, hindi tulad ng mga ipokritong taga Wong Chaos Shenying. Sa kritikal na sandali, sila ay ganap na walang silbi, at ngayon ay may lakas pa silang magpakita ng walang dala. Isang disipulo ng Xinyang ang mukhang nasasaktan at nagtalo, ipokrito. Masyado na iyan. Mayroon talaga kaming magandang dahilan. Tumayo ang matanda mula sa Wong Charui sa isang tabi, itinuro ang pasukan ng kuweba, magalang na sinabi kay Xiao Xuan, pakiusap, pumasok kayong lahat. Kung kailangan ninyo ng tulong, magtanong lang kayo. Mula ngayon, kayo na ang magiging tagapagtangkilik ng aming Wong Charui. Mukhang walang pakialam si Xiao Xuan at sumagot, masyado kang mabait. Naglakad si Xiao Xuan sa harap ng mga taga-Xinyang na casual na ngumingiti at nagpatuloy. O, hindi ba ninyo alam, mga kaibigan ng Wong Xiaorou Shui, na ilang beses na kaming pinagtaksilan ng mga taga-Wong Chao Shenying sa National Destiny Wars. Gamit ang maduming taktika upang saktan ang mga tao, na nagresulta sa pagkamatay ng aming mga taga-Dokkan. Maaaring magpatotoo si Daos Chong Iling dito. Ang mga disipulo ng Shenying ay may mga bibig ngunit hindi makapagtalo at wala ring magawa, tanging pinipigilan lang ang kanilang mga kamao na galit sa kanilang tiyan, nagngangalit ang ngipin at umuugong, kayo. Nakita ni Chunling Deist ang kahangahangang pagbabalik na ito, ibinaling ang kanyang mukha kay Xiao Xuan, masayang ngumingiti sa loob, napakasariwa. Napakasariwa. Sa hinaharap, kung may kailangan si Dao Xiao, sabihin mo lang. May utang na loob sa iyo ang aking Tai Isho Sek. Malugod na tinanggap ni Xiao Xuan, sige. Pagkaraan ng isang segundo, sa wakas ay nalibot na ni Xiao Xuan at ng kanyang mga kasama ang kuweba. Si Xiao Xuan ay lumuhad sa tabi ng sugatan, hinawakan ang pulso nito upang suriin at sinabing, Tricist, medyo kakaiba ang pulso na ito. Binuksan niya ang isang bote ng fire essence at bomb ulong, tingnan natin kung makakagamot ang ilang fire essence power sa kaguluhang ito. Ibinuhos niya ang fire essence diretso sa lalamunan ng sugatan. Agad na bumulusok ang spiritual key sa loob at boom. Natunaw ang mga matutulis na yelo na nakakapit sa kanya, parang isang spiritual flamethrower talaga.
Di nagtagal, damilat ang sugatan at umubo ng ilang beses, ubo, ubo. Dali-daling lumapit ang matanda mula sa Wong Choro o Shui upang tulungan siyang makaupo at ang maliit na kapatid ay halos lumuha, gising ka na sa wakas. Pagkatapos ay may nag-aalalang kunot noo siyang nagtanong, sinabi ko sa iyo na suriin ang water essence power malapit sa lawa. Ito ay Longtang World, hindi dapat mayroong sobrang lakas na demonic beasts dito. Paano ka nagkagulo ng ganoon? Dahan-daang isinaysay ng nakababatang kapatid ang kanyang karanasan, sumisid ako sa lawa at natagpuan ang pinagmulan ng water essence power, isang water essence branch. Malapit na akong lumapit upang kunin ito nang bigla akong inatake ng isang malaking ahas. Ang ahas na iyon ay mayroong nakakapanindig balahibong lamig at napakalakas. Naalala pa rin niya ng malinaw ang matatalim na pangil ng halimaw at nagpatuloy sa isang sentimental at pagod na boses, nilabanan ko itong ngunit kalaunan ay hindi ako nagtagumpay at nasugatan ako nito. Nakikinig si Xiao Xuan, naninipais ang kanyang mga mata at nag-isip, isang malaking ahas na kayang kontrolin ang ice power, ha? Biglang kumunat ang noo ng nakababatang kapatid, naninipais ang kanyang mga mata at sumigaw siya sa sakit, dahilan para lumaki ang mga mata ng kanyang nakatatandang kapatid nang nag-aalala at nagtanong, maliit na kapatid, anong mali? Ang mga ice spikes na nawala kanina ay biglang lumaki ulit sa buong katawan ng nakababatang kapatid. Matapos obserbahan ang kanyang sitwasyon, nagbigay ng hatol si Xiao Xuan, sa tingin ko, ang kapatid mo ay hindi nasugatan ng isang demonic beast, kundi nalasan ng isang uri ng sumpa na may halo ng malamig na hangin. Kung paalisin mo lang ang malamig na hangin, hindi mo maaabot ang ugat ng problema. Kailangan mo pa ring humanap ng paraan upang sirain ang sumpa. Sumigaw ang matanda sa gulat, ano? May paraan ba si Grandmaster para sirain ito? Tumayo si Xiao Xuan habang sinasagot ang kanyang tanong, hindi ako magaling sa lason kaya kaunti lang ang nakikita ko, ngunit hindi ko ito matatanggal. Gayunpaman, mayroong isang all-purpose solution sa ganitong uri ng sumpa. Pagkatapos ay kinurba niya ang kanyang mga labi na may hindi maintindihang ngiti, binibigyang diin ang bawat salita, iyon ay ang patayin ng taong nagbigay ng sumpa. Nagkataon lang na balak kong kolektahin ang kapangyarihan ng 5 elements at matutulungan ko kayong hanapin ang taong nagbigay ng sumpa sa daan. Matapos magsalita, ngumiti si Xiao Xuan at lumingon upang umalis ngunit pinigilan siya ng isang sigaw, Immortal Master, hintay. Itinaas ng matanda ng Wong Xiaorui ang isang sinaunang compass gamit ang dalawang kamay at kusang loob itong inalok. Ang kalapit na kagubatan ay nababalutan ng isang nakakalitong maze na labis na matalino. Sa amin, tanging ang aking nakababatang kapatid lang ang makakakita ng mga direksyon, ngunit mayroon akong compass na makakatulong sa inyo na ituro ang daan, ngunit isang beses lang ito magagamit. Inabot niya ang compass kay Ziawan at sinabi ng taos puso, pakiusap, huwag ninyo itong pandirihan at tanggapin. Hindi tinanggihan ni Xiao Xuan ang kanyang kabutihang loob at pinuri, ito ay isang magandang bagay. Nakita siyang naglalakad patungo sa pasukan ng kuweba, nag-atubili si Ying Shangyo at sinabi, Shifu. Pagkatapos, kami rin. Lumingon si Xiao Xuan at pinutol ang kanyang disipulo, iniutos, kayo ay manatili dito. Ako lang ang pupunta. Buong tapang na umalis si Xiao Xuan, dala ang malaking pag-asa sa kanyang puso. Ang National Fortune Battle sa pagkakataong ito ay napakagaling para sa akin. Palaging nasa larangan ng digmaan na nagbibigay ng mayaman na 5 elements power, tamang-tama para sa pag-cultivate ng Yin-Yang 5 elements body refining art. Ang eksena ay lumipat sa isang kalapit na kagubatan kung saan isang grupo ng 6 na tao ang naglalakad ng walang pakialam, mukhang pagod. Ang lalaking may buhok na kulay ginto ay labis na pinagpapawisan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, humihingal at nagrereklamo, anong nangyayari sa kagubatang ito? Halos kalahating araw na tayong naglalakad, bakit hindi pa rin tayo makahanap ng labasan? Lumapit ang lalaking may buhok na kulay brown at hinawakan ang isang puno na may marka sa malapit at nagsalita upang alertuhan ang iba, tingnan ninyong lahat, hindi ba ito ang markang iniwan natin kanina? Sumigaw ang lalaking may buhok na kulay ginto sa pagkalito, kaya pala paikot-ikot lang tayo dito. Isa pang tao ang humakbang pasulong upang idagdag, ang grupo na ipinadala natin sa unahan upang tuklasin ang daan ay hindi pa rin nakakabalik hanggang ngayon.
Totoo ring inamin ng lalaking may buhok na kulay ginto, hindi rin nakabalik ang aming tatlong kasamahan. Nagtanong siya ng medyo desperado, nakakalitong miss ba ito? Maaring ba tayong matrap dito? Bigla, isang boses ang nanggaling sa likuran, nakatrap ba kayo sa pormasyong ito? Dahilan para magulat ang grupo at sabay-sabay na lumingon upang magtanong, sino iyan? Naglakad si Xiao Xuan na may hawak na compass at nagpakilala, huwag kayong mag-alala, lahat. Si Xiao ay isang cultivator lang na nawala sa kagubatang ito at nawalan din ng mga kasama. Hindi ko alam kung mayroon kayong solusyon sa miss ng kagubatang ito. Nagkatinginan ng mga disipulo ng may pagkabigo at sumagot ng may mapait na ngiti, kung meron, hindi tayo magpapagala-gala dito. Ngumiti si Xiao Xuan at nagmungkahi, ganoon ba? Sa kabaligtaran, may plano si Xiao. Ilang sandali pagkatapos, dinala ni Xiao Xuan ang grupo sa isa pang lokasyon sa kagubatan. Itinuro niya ang isang direksyon at dahan daw ang sinabi, kanina ay matagal na naghanap si Xiao sa kagubatang ito at may pangkalahatang pag-unawa na sa maze na ito. Nagsimulang ilarawan ni Xiao Xuan ng maikli ang nakakalitong maze at kung paano lapitan at sirain ito. Ang pormasyong ito ay halos nahahati sa 3 layer. Ang bawat layer ay may 2 death gates at isang life gate. Sa mga death gates, kailangan ng mga tao na gumamit ng spiritual key upang sirain ang formation ay ng subformation at ang nawawalang posisyon ng Zuozan. Kung mawala ang subformation, makikita ninyo ang sanggang daan sa ikalawang kalsada. Iyon ang ikalawang layer ng pormasyong ito ay katulad, direktang sisirain ang lahat ng death gates ng subformation. Sige, pagkatapos ng malalim na pag-iisip, sabi ni Xiao Xuan habang nagpo-pose na may mga kamay sa likod ng kanyang likod, narito ang plano, mayroon tayong 7, tama. Ang bawat death gate ay nangangailangan ng isang tao na pumasok, sisirain ang mga formation eyes na nagbabantay sa mga fanway spots at boom, tapos na ang porma sayon. Ang aming kasamang may gintong buhok, na mukhang nag-aalala pagkatapos ay latag ni Xiao Xuan ang mga detalye, ay sumingit, sandali lang. Kung may pumasok sa death gate at hindi masira, may panganib ba? Hindi man lang kumurap si Xiao Xuan. Kung hula ko'y tama, ang pormasyong ito ay marahil ay nagmula sa wood spirit flower. Ang bulaklak na iyon ay isang pacifist, hindi lang ito basta mananakit ng tao. Ililigaw lang nito sila. Idinagdag ni Xiao Xuan na may ngiti, hanggat makadaan tayo ng maayos sa 3 life gates at masira ang porma sayon, iligtas natin ang ating mga nawawalang kasamahan. Ang pinakamataas na tao, na pakiramdam na hindi ganap na baliw ang plano ni Xiao Xuan, ay sumang-ayon, mukhang magagawa. Subukan natin. Ang lalaking may brown na buhok sa tapat niya ay bumantong hininga. Wala naman tayong mas magandang plano ngayon, di ba? Sa loob ng grupo, may lihim na bumubulong sa kanyang kasama. Oy, tingnan mo ang pamaypay sa baywang niya. Sumulyap ang isa kay Xiao Xuan at tumango. Tinitigan niya ang pamaypay sa baywang ni Xiao Xuan, nag-iisip, gumugol ako ng ilang oras sa pag-aaral ng pagtatasa ng mga kayamanan mula sa isang shifu sa isang auction house. Ang pamaypay sa baywang niya, kung hindi ako nagkakamali, ay hindi bababa sa isang heaven-grade Dharma artifact. Nagkaroon ng interes ang isa pa, isang heaven grade. Seryoso, pagkatapos ay tinansya niya ang compass sa kamay ni Xiao Xuan at, ang compass sa kamay niya ay mukhang tunay na kayamanan, hindi madaling hanapin. Kung hindi ako nagkakamali, marahil ito ay isang Dharma artifact compass na partikular na ginagamit upang harapin ang ganitong uri ng soul entrapment formation. Ang ganitong uri ng Dharma artifact ay isang beses lang magagamit. Ito marahil ang dahilan kung bakit siya gustong makipagtulungan sa atin. Ang dalawang Shemmers ay sumulyap kay Xiao Xuan at umismid, bumubulong ng kanilang mga balak sa isa't isa, hindi ba sinabi niyang nawala ang kanyang mga kasama? Nagtataka ako kung nasa kanya pa ang kanyang command token. Paano kung gumawa tayo ng hakbang sa huling layer ng porma sayon? Ilang sandali pagkatapos, sa unang layer ng porma sayon kung saan ang malalaking puno ay bumuo ng 3 pasukan, 3 matatapang na kaluluwa ang humakbang pasulong, handa ng kumilos. Ang lalaki sa kanan, medyo nag-aalala, nag-atubili, kaya, pumasok lang at sirain ang porma sayon, tama. Ang lalaki sa gitna, buong lakas na sumugod, pupunta na ako. Ang lalaki sa kaliwa, na ayaw magpahuli, ay sumunod sa kanya, ako rin.
Pagkaraan ng ilang sandali, isang sigaw ang nagmula sa isa sa mga landas, life gate dito. Walang formation eyes. Lahat, bilasan ninyo. Pinilit ni Xiao Xuan ang iba na sumulong, bilasan ninyo. Fair na, isang insenso ang lumipas. Sa ikatlong layer ng formation, ngumiti si Xiao Xuan, lahat ng formation ay sa unang dalawang layer ay nawala na. Nakatayo si Xiao Xuan sa pagitan ng dalawang mapanlinlang na disipulo, na walang kamalay-malay sa kanilang balak. Sinabi, ngayon, dalawang death at isang life gate na lang ang natitira. Tingnan natin kung gaano tayo kaswert, kaming tatlo. Bilang sagot kay Xiao Xuan, bigla silang dalawa ay lumapit, sabay na hinugot ang kanilang mga espada at ngumisi ng masama, hihi. Nagkakamali ang kapatid na ito. Malinaw na kaming dalawa ang mabubuhay at ikaw ang mamamatay, walang duda. Pagkatapos ng lahat, mayroong Dharma Artifact Compass na makapagtuturo ng daan patungo sa buhay. Walang silbi na panatilihin ka. Sabi nila, pagkatapos ay iwinasiwas ang kanilang mga espada patungo kay Zawan. Kasabay nito, mula sa likuran, naramdaman ni Xiao Xuan ang dalawang mapanganib na aura ng espada na sumusugod sa kanyang ngunit nang hindi lumilingon. Kalmado niyang sinabi, "Oh, gusto mo akong patayin, nakawin ang kayamanan at pagkatapos ay sumugod sa formation. Bakit ang ganda ng imahinasyon? Sayang lang." Nag-umiyak lang si Xiao Xuan nang may panghihinayang habang naglalabas siya ng dalawang bugzo ng nagliliyab na enerhiya ng apoy upang kontrahin ang dalawang disipulo sa likuran niya. May natira pang enerhiya ng apoy sa kanyang mga daliri, ngumiti si Xiao Xuan at ipinagpatuloy ang kanyang hindi natapos na mga salita, ang realidad ay malupit. Nasugatan sa kontra-atake ni Xiao Xuan, umubo at nagmura ang dalawang lalaki ng galit, punyeta. Ngunit agad, ang dalawang enerhiya ng apoy kanina, na parang dalawang malakas na braso, ay naghintay upang sunggaban ang katawan ng taong tinamaan, inangat at dinala sa itaas. Sumigaw sila sa takot, "Teka! Anong gagawin mo? Tulong!" Nakatayo si Xiao Xuan sa loob ng pulang formation, nakataas ang kanyang braso at masayang tumawa at ng asar. "Oh, alang-alang sa matagal nating pagsasama, sisirain natin ang formation ng maganda." Sabay-sabay lumabas ang mga salita at kilos ni Xiao Xuan, inabot ang kanyang braso at itinuro ang unahan. Tugma sa kilos ni Xiao, itinapon ng dalawang kamay na apoy ang dalawang lalaki sa dalawang pasukan, na nagdulot sa kanila ng paghiyaw sa takot ng matagal. Nakita ang dalawang puwersa na naghihintay pa rin sa itaas ng kanilang mga ulo, ang isa sa kanila ay tumakbo para sa kanyang buhay at bamulong, "Huwag na kaming habulin. Sisirain namin ang formation. Patawarin mo kami." Tumakbo rin ang isa pa ng buong lakas, ang kanyang bibig ay patuloy na sumisigaw. Nakatayo si Xiao Xuan, nakikinig sa sitwasyon at kasabay nito ay nag-isip, nag-eksperimento na si Xiang noon. Pagkatapos pumasok sa Soul Entrapment Formation, mali ang impormasyon ng posisyon na ipinadala ng Divine Consciousness. Ngunit ang spiritual power sa kanyang kamay na humahabol sa 2 taong iyon ay sinasamahan din ng Divine Consciousness. Mukhang ang dalawa sa kanila ay patuloy na tumatakbo pasulong at hindi pa nakapasok sa susunod na antas ng formation. Tiningnan ni Xiao Xuan ang natitirang landas, lihim na sinusuri sa kanyang puso, mukhang malas ang dalawang ito, nagkataon lang na tamaan ang Death Gate. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng landas ng Life Gate, naglakad siya ng ilang sandali at sa wakas ay nahawakan ang Wood Spirit Flower na naglalabas ng berdeng kapangyarihan. Inabot niya ang kanyang kamay upang tanggapin ang pambihirang spiritual power habang masayang bumubulong sa kanyang puso. Ang siksik na Wood Spirit Power na ito, kung nilinang ko ang aking sarili, aabutin ng hindi bababa sa 100 taon upang dalisayan upang maabot ang antas na ito. Talagang nagkaroon ako ng malaking kayamanan sa paglalakbay na ito. Matapos sipsipin ni Xiao Xuan ang lahat ng kapangyarihan ng Wood Spirit, unti-unting lumitaw sa likuran niya ang mga nawala sa Soul Entrapment Formation. Ang isa sa kanila ay masayang nagpalakpak, "Oh, sa wakas ay nawala na ang Soul Entrapment Formation." Lumingon si Xiao Xuan, magalang na ikinuyom ang kanyang mga kamao at nagpaalam, "Kung nalutas na ang Soul Entrapment Formation dito, magpapaalam muna si Xiao mo." Nagbow din ang karamihan bilang ganti at isa sa kanila ay nagpasalamat, "Salamat, kapwa Taoist." Habang pinapanood ng disipulo na may ponytail si Xiao Xuan, namuo ang luha ng emosyon at bamantong hininga siya, marami pa ring mabuting tao sa mundo.
Pagkatapos ay nanginginig na lumapit ang disipulo na nakipagsabuatan kay Xiao Xuan upang tapikin ang balikat ng disipulo na may ponytail, humihingal ng pagod. Lumingon ang lalaking may ponytail at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita kung gaano kaluma at kaawa-awa ang hitsura ng dalawa. Sumigaw siya, "Mga senior brothers, anong nangyari sa inyo?" Nagbago ang eksena sa Dragon Flame Empire. Nakatayo si Xiao Hong na bahagyang nakayuko sa labas ng pangunahing patio, nakakuyom ang mga kamay, nagbibigay ng ulat tungkol sa National Lock War. Nag-uulat sa iyong kamahalan, ang mga koponan na lumahok ay natawagan na ng higit sa kalahati. Kabilang sa mga basalyo sa aming panig, ang dakilang Qin lamang ang nakapagpanatili ng kanilang buong puwersa. Mahina lang na natawa si Zhen Shu. Medyo naguluhan at balisa si Zhu Hong na nakatayo sa labas. Nagtanong siya, "Kamahalan, boom." Isang nakakatakot na pagbagsak ang umalingaw nang sumabog ang pinto, na nagpalipad kay Xiao Hong. Sumigaw ang galit na boses ni Jin Shu, "Huwag mo na akong abalahin sa pag-uulat ng ganitong kalokohan. Mas mabuti pang maintindihan mo ang iyong posisyon, Xiao Hong. Sinabi ko sa iyo na dalhin si Zhu Zuan dito at nabigo ka. Ito ang huling pagkakataon mo, Xiao Hong." Matapos bumagsak at makahinto, nagawa ni Xiao Hong na magbigay suporta sa kanyang mga kamay at paa. Mahina siyang umubo, ubo. Nakatayo si Jishu na nakakuyom ang mga kamay sa likuran, nakaharap sa loob. Malakas na inutusan si Xiao Hong, "Ang command ng National Protection Formation ay nasa iyong mga kamay na ngayon. Kapag natapos ang National Lock War, i-activate mo ang formation at papalisan ang lahat mula sa Asher Serenity Empire. Gusto kong mamatay ang lahat ng kanilang elite forces sa National Lock War na ito." Sumulyap si Jiho, ang kanyang mga mata ay puno ng kasamaan at nagngit-ngit siya, "Para hindi na magkaroon ng lakas si Seimaren na kalabanan ako. Kung may kapalpakan sa pagkakataong ito, mamamatay ang buong pamilya mo, Xiao." Isang katulong na kara-rating lang ang nakarinig ng banta, tinakto ng kanyang mukha sa takot at gulat. Si Xiao Hong, nababalutan ng alikabok, hinawakan ang kanyang tiyan, dumudugo ang kanyang bibig, nakaluhod sa lupa, tahimik na nag-iisip. Pagkatapos ay itinulak ni Xiao Hong ang kanyang sarili gamit ang kanyang mga tuhod bilang suporta at sumagot, ang lingkod na ito ay sumusunod. Habang tahimik na umalis si Zhu Hong, mabilis na lumapit ang katulong, nakadapa sa lupa, nanginginig ang boses habang nag-uulat. "Nag-uulat sa iyong kamahalan." Narinig ni Prinsesa Yilan ang mga tagumpay ng dakilang Qin at nagsimulang magbato ng mga bagay muli. Ang lingkod na ito ay hindi nangangahas na payuhan siya. Sumulyap si Jiu sa kanan, nakasimangot sa hindi pagkakontento at sinabi, "Kung gusto niyang itapon ka sa mga lingkod, sige. Kung may itinapon siya at hindi sapat, kumuha ka lang ng kung ano. Mula sa National Treasury, hayaan mo siyang magtapon hanggang sa matuwa siya." Nanatiling nakadapa ang katulong sa lupa, umatras habang sumasagot, ang lingkod na ito ay sumusunod. Naisip niya ang lahat ng mahahalagang bagay na walang ingat na itinapon ni Jigilan, nakaramdam ng sakit ng pakikiramay. Ang hayaang tapaukan ni Prinsesa Yilan ang napakaraming kayamanan, talagang pinapalayaw ng kanyang kamahalan ang mayabang at hindi makatuwirang prinsesa na ito. Balik sa National Lock War. Narating na ngayon ni Xiao Xuan ang lugar sa tabi ng lawa na binanggit ng kapatid ng Rou Shui Dynasty. Nakatayo siya, inobserbahan ang kanyang paligid, bumubulong, "Nararamdaman ko ang isang napakalakas na enerhiya ng tubig mula rito. Ang pinagmulan ay nasa ilalim ng tubig." Ginamit ni Xiao Xuan ang kanyang spiritual sense, pagkatapos ay nag-isip sa kanyang ulo, mukhang mayroong hindi bababa sa 8 eksperto sa peak ng Nine Soul na nakakubli. Mukhang medyo marami ang nakatakas sa Wood Spiritual Energy Maze. Kailangan kong itago muna ang aking aura at tingnan ang sitwasyon sa ilalim ng tubig. Matapos nito, sumisid si Xiao Xuan sa lawa, splash. Habang lumalangoy pababa, mabilis siyang nag-isip, "Mas malalim ako, mas siksik ang enerhiya ng tubig." Mukhang totoo ang sinabi ng lalaking iyon. Ang pinagmulan ng enerhiya ng tubig ay malamang na nasa ilalim ng lawa. Di nagtagal, nakita ni Xiao Xuan ang isang water spiritual object na parang kabute na tumutubo mula sa isang bato at naisip, "Ayan." Nilapitan niya ito na medyo naguluhan at nagtaka sa sarili, bakit walang spirit beast na nagbabantay sa ganoong kayamanan. Hindi niya napansin ang isang malaking nilalang na may nagliliwanag na pulang mata na nakakabitin sa likuran niya.
Sa wakas, binuksan ng berdeng ahas ang kanyang napakalaking bibig, inilalantad ang 8 matalim na pangil. Marahas itong umungol, sinusubukang takutin si Xiao Xuan na umikot sa gulat at sumigaw, "Hay!" Sinubukan itong kagatin siya ngunit mabilis niyang hinugot ang kanyang asul na walang kapantay na espada upang harangin ito. Matapos tingnan ng mas malapit ang halimaw, nagkunot ang noo ni Xiao Xuan na naguguluhan at bamulong, kung sisiyasatin ko ng mabuti, medyo pamilyar ang aura ng ahas na ito. Naalala niya ang walang pangalan na gwardya na kanyang nilabanan noon at nagtaka, hindi ba ito ang aura ng gwardya na nagtatrabaho para sa anak ng Luyun City Lord? Paano ito nagmumula sa napakalaking ahas na ito? Umurong si Xiao Xuan palayo sa halimaw, tinatanong ang sarili, maaari kayang nilamon siya ng malaking ahas na ito. Pagkatapos ay may isa pang nakakabaliw na pag-iisip ang sumagi sa isip ni Xiao, na nagpatawa sa kanya, "Haha! Baka yung kapatid na gwardya noon ay naging ahas." Kasabay nito, itinaas niya ang 2 daliri, nagtawag ng isang grupo ng sword shi na handang atakihin ang nilalang. Pagkatapos ay gumuhit si Xiao Xuan ng linya pasulong gamit ang kanyang mga daliri, nakangisi at sinabi, "Sige." Lumipad ang sword shi, tumusok sa katawan ng berdeng ahas, na lumilikha ng malalaking pagsabog na nagdulot sa halimaw na mamimilipit sa sakit. Namumula ang mga mata nito habang umuungol ng galit. Kasabay nito, sa ibabaw ng lawa, ang gulo sa ilalim ng tubig ay agad na nag-alerto sa mga taga-ibang imperyo na nagkukubli sa malapit, na nagdulot sa kanila na sumugod patungo sa lawa. Lumipad palayo si Xiao Xiaowang Luhunyu ng Mountain Crest Dynasty, sinasabi sa katabi niya, mukhang nab-alisa ang malaking ahas. Tumango si Immortal Ye ng Weneng Moon Dynasty bilang pagsang-ayon, nararamdaman ko rin. Naramdaman ni Xiao Xuan ang paggalaw sa itaas at tumangala, bumubulong, mukhang may lumalapit dito. Sinamantala rin ng malaking ahas ang pagkakataon upang gumapang palayo. Ibinaba ni Xiao Xuan ang kanyang espada, kinakalkula sa kanyang ulo, ang paghabol sa kanya ngayon ay mangangahulugan ng pagharap sa mga cultivator na nag-ambush sa paligid ng lawa. Masyadong passive iyon. Mas mabuti pang umupo at panuurin ang mga tigre na naglalaban. Sa itaas, lumabas ang malaking asul na ahas mula sa ibabaw ng lawa at umuungol sa paglaban sa 4 na nangungunang eksperto mula sa mga basalyo. Naging ganap na galit ang ahas, na para bang handa itong makipaglaban at nagsimulang manuntok sa lahat ng lumilipad na parang masarap na merienda. Si Wang Chao, ang Ghost King ng Blood Spirit Dynasty, si Huayuong, na nakakuyom ang mga kamay na parang nagdarasal sa porselana, ay bamulong, bakit biglang nawawala sa katinoan ang halimaw na ito? Hindi pa nga handa ang formation. Si Immortal Maiden Yemai, na nagsisikap na umatras mula sa baliw na halimaw, ay nagpapanik, halos humihingi ng pahintulot na matakot, nababaliw na. Siya ay parang, anong gagawin ko ngayon? Habang isinasali ng kanyang chi, inilabas niya ang isang banga na puno ng iba't ibang mukhang nakakatakot na insekto at binigyan siya ng isang tingin na sumisigaw, seryoso. Sumagot siya, maliit na halimaw lang iyan. Harangin mo lang at darating agad ang iyong shifyo. Oo nga, alam na nating lahat kung paano iyan mangyayari. Tumawa ng may kagalakan si Protector General Shang Fu ng Great Chu Dynasty, na nakakuyom ang kamao. Sa wakas, wala nang pagtatago. Gusto ko ang paghuli ng malalaking insekto. Halika rito, ikaw na sobrang laki ng earthworm. Tikman ang kamao ng tunay na ikaw. Sumigaw si Shang Fu at pagkatapos ay nagpakawala ng isang sobrang lakas na suntok diretsyo sa tagiliran ng ahas, na naglikha ng isang napakagandang, thwack. Ang matitigas na kaliskis ng halimaw ay nabasag na parang murang palayok mula sa suntok na iyon, na nagpatalsak ng mga piraso sa lahat ng dako at ang ahas ay umungol sa sakit, aray. Si Guan, na nakakuyom ang mga palad, ay abala sa pagtitipon ng kanyang spiritual energy at nag-iisip sa sarili. Ang laman ng malaking ahas na ito ay hindi masyadong malakas ngunit ang mga kaliskis nito ay halos hindi matagusan. Ngayon na sinira ng ulo ng kalamnan na iyon ang kanyang baluti, pagkakataon ko nang salakayin. Ngunit bago makakilos si Guan, isang grupo ng mga random na multo ang biglang lumitaw sa kung saan at nagsimulang lumipad sa kanya, na pumipigil sa kanyang paggalaw. Nakakainis. Si Xiang Fu ay dinumog din ng mga multo at hindi man lang siya makalingon. Ano ba ang mga bagay na ito? Sumigaw siya, nagbato ng mga suntok at sipa na parang baliw, patuloy silang dumarating na parang kawan ng langaw,
nakakainis. Sa madilim na panig, ngumisi ng masama si Hua Yulong, mag-enjoy kayo, lahat. 10 taon na mula nang ilabas ko ang aking Ghost Slaughter Formation sa ilalim ng kanyang kontrol. Patuloy na lumalabas ang mga multo at dinudumog ang tatlo, ganap na binabalaho sila. Pagkatapos ay sumugod ang Ghost King patungo sa ahas na parang rocket na nagdedeklara, ngayon, ang underwater dragon fetus na ito ay magiging akin. Napaka-dramatic. Samantala, sa ilalim ng lawa, tahimik na nakikinig si Xiao Xuan sa gulo sa itaas. Naisip niya, naramdaman ko ang ilang malalakas na aura na nagkukubli ngunit hindi ko alam na naririto ang lahat ng 4 na nangungunang powerhouse mula sa Great Warring Kingdoms. Umaasa akong umupo at panuurin ang mga paputok ngunit mukhang malapit ng taphakan ang ahas na iyon. Tumangala si Xiao Xuan, pagkatapos ay tumingin sa paligid, bumubulong. Ang 4 na malalaking shot na ito ba ay naririto lang para sa ahas? Pakiramdam ko ay may mas malakas pa rito. Bigla, isang bug zone ng enerhiya ang lumipad malapit kay Xiao Xuan, patungo sa isang mas malalim, mas madilim na lugar sa lawa, nagbigay sa kanya ng ideya, iyon ba ang kapangyarihan ng Water Spirit Pool? Mukhang nagtitipon ito sa direksyong iyon. Punta tayo at tingnan. Matapos nito, nagsimulang lumangoy si Xiao Xuan kasunod ng agos ng enerhiya. Di nagtagal, bumantong hininga siya, iyan. Nakita niya ang enerhiya na nagtitipon sa paligid ng isang malinaw na hugis itlog na bagay at sa loob ay nakita niya ang malabong hugis ng isang gintong dragon. Namangha si Xiao Xuan, napakalakas na aura. Ano iyan? Habang nakanganga si Xiao Xuan sa itlog, isang napakalaking water dragon energy construct ang biglang lumitaw sa kung saan, nakabuka ang bibig, sinusubukang lunukan siya ng buo ngunit mabilis na humugot si Xiao Xuan ng kanyang asul na walang kapantay na espada upang harangin ang atake. Si Xiao Xuan, na nakikipaglaban sa dragon, ay nagngit-ngit ang mga ngipin at naisip, mabangis ang enerhiya ng dragon na ito. Kung normal na Spirit Severum Cultivator ang naririto, madudurog sila. Mabilis niyang naintindihan kung ano ang nangyayari, nakangisi, kaya pala, ang ahas kanina ay isa lamang decoy na ginagamit para lituhin ang lahat. Ang tunay na layunin nito ay protektahan ang dragon fetus na nakatago sa ilalim ng tubig. Sayang lang, mali ang pinili mong oras para mag-evolve. Ngayon, ako ang haharapin mo. Pakiramdam na nasisiyahan sa sarili, iwinasiwas ni Xiao Xuan ang kanyang espada ng buong lakas, hinihiwa ang ulo ng dragon. Pinapanood ang nabasag na piraso ng enerhiya na umiikot sa kanya, naisip ni Xiao Xuan, kung kaya nitong maglabas ng ganoong karaming enerhiya ng dragon, dapat ay mataas ang uri ng dragon fetus na ito. Narinig ko na ang ilang Yao beasts ay maaaring mag-evolve hanggang sa punto kung saan iniiwan nila ang kanilang orihinal na katawan at pinagsasama ang kanilang ancestral form na may mas purong dugo. Nagsimula siyang mangarap, kung talagang magtagumpay itong mag-evolve, magiging isang divine beast ito na may ancient bloodline. Naalala ni Xiao Xuan si Vermilion Bird True Lord na nakasakay sa kanyang divine beast na lumilipad sa kalangitan, na mukhang napaka-cool. Palagi niyang gustong gawin iyon. Ngayon, gusto ni Xiao Xuan na matupad ang kanyang pangarap. Inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang dragon fetus, iniisip, dapat ko bang burahin ang kanyang kamalayan ngayon o gumamit ng puppet seal? Mas gusto ko ang masunurin na alagang hayop. Nagpapasya pa rin si Xiao Xuan nang biglang magsalita ang dragon fetus, hindi ko inasahan na matatalo ako sa iyo. Mukhang ito ang aking kapalaran. Umurong si Xiao Xuan, isang pakiramdam ng pamilyaridad ang bumalot sa kanya, ang boses na iyon. Ikaw ba ang gwardya na nagtatrabaho para kay Wong Rang sa mansion ng City Lord noon? Kinumpirma ng dragon fetus, oo, naaalala mo pa rin ako. Nagtanong si Xiao Xuan, paano ka biglang napunta sa ganito? Ang walang pangalan na gwardya, na ngayon ay nasa anyo ng isang dragon fetus, ay nagsimulang magpaliwanag, ako ay orihinal na isang halimaw na may espesyal na dugo. Naglingkod ako sa mansion ng City Lord dahil gusto kong makakuha ng 7-colored snake honey mula sa kayamanan ng City Lord upang tulungan akong maglinang upang maging isang dragon. Noon, mas magaling ka lang. Lubos akong kumbinsido at naisip ko na hindi pa dumarating ang aking kapalaran bilang dragon. Pagkatapos noon, pumunta ako sa ibang kaharian upang maging isang royal guard, na kung paano ako napunta rito. Lumalabas na ang water spiritual power dito ay lubhang nakakatulong para sa akin, kaya nag-hibernation ako upang maglinang.
Sino ang mag-iisip na makakasalubong kita rito sa lahat ng lugar? Bumulong ang Dragon Fetus ng may pagkamangha, ngunit ang dalawang tono na boses ay naging malungkot at sumuko, ayos lang. Sa iyong mga kamay ako napunta, hindi na ako makapagreklamo. Kung gusto mong gumawa ng hakbang, sige. Nasiyahan si Xiaoshuan sa Dragon Fetus, kinukunot ang kanyang noo sa pag-iisip, matigas pa rin ang ulo. Lalo ko tuloy hinahangaan ang lalaking ito. Ngumiti si Xiaoshuan ng mabait, inilalantad ang kanyang mga iniisip at nag-alok ng mungkahi, halos nagmamakaawa ka na para mamatay ngunit ayaw kung mamatay ka ng ganito. Paano kung maging disipulo ka na lang? Hindi lamang ililigtas ko ang iyong buhay, kundi matutulungan din kitang maging isang dragon. Ano? Ganap na nabigla ang Dragon Fetus, sumisigaw, anong sinabi mo? Ibinuka ni Xiaoshuan ang kanyang kamay, nagliliwanag patungo sa Dragon Fetus upang tulungan ito at seryosong sinabi, sinasabi ko, hindi ko kailanman gusto ang paggawa ng mga bagay sa normal na paraan. Gusto ko pa ring gawin kang disipulo upang paamuin ka. Noon, lumabas ang system panel sa ulo ni Xiaoshuan, binabati ang host sa matagumpay na pagtanggap ng isang disipulo. Napansin na ang disipulo ay nagtataglay ng dugo ng isang pambihirang halimaw, isang Heavenly Grey Divine Dragon Bloodline. Reward doubled. Nakatanggap ang host ng dugo ng isang pambihirang halimaw, isang Heavenly Grey Divine Dragon Bloodline. Ipinagpatuloy ni Xiaoshuan ang paglilipat ng enerhiya, pinasisigla ang proseso ng ebolusyon ngunit hindi niya maiwasang magtaka tungkol sa reward ng system, ito ay seryosong siksik na Shile. Pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang kamay sa Dragon Fetus, nakangiti habang idinagdag, sa tulong ng kapangyarihan na ito, lubusan kang magbabago upang maging isang dragon sa lalong madaling panahon. Unti-unting naging mas opaque ang Dragon Fetus at wala nang makita sa loob nito. Isang nagpapasalamat na boses na lang ang narinig, salamat, Shifu. Naramdaman ni Xian ang bugzo ng kagalakan, nag-iisip, mas malakas ang mga halimaw kaysa sa mga tao. Ang isang pambihirang dugo ng halimaw ay makakatulong sa aking katawan na lalong lumakas. Ito ay magpapadali sa paglinang ng katawan. Nagbago ang eksena. Sa ibabaw ng lawa, napatay ang malaking asul na ahas. Ang ulo nito ay walang buhay na bumagsak sa dalampasigan, nakanganga ang bibig. Tinitigan ni Lu Junyu ang katabi niya, malakas na sinisisi. Ang masugatan ng ganito habang nakikipaglaban sa isang hamak na halimaw, talagang pinapahiya mo ako. Si Jiu Pa na nakaluhod sa lupa at hawak ang kanyang nasugatang braso ay hindi sumubok na iwasan ang responsibilidad, sumagot, tama si Shifu. Naalala ni Yulong ang eksena ni Lu Yu na kinokontrol ang mga key strands upang sakalin siya, galit pa rin na nagnitngit ang mga ngipin at bamulong. Ang matandang geyser na si Lu Junyu, hindi ko siya nakita sa loob ng maraming taon at ang kanyang poison arts ay lalo pang lumalim. Biglang may napansin si Huong sa malayo na bahagyang kumikibot, bumubulong sa sarili, ang aura na ito. Nakita niya ang marilag na anyo ng isang divine dragon na biglang sumabog mula sa tubig, binubuksan ang bibig sa isang malakas na dagandong. Nagulat muli si Huong, nagtataka sa sarili, nagtagumpay ang halimaw na iyon na maging dragon body. Nagulat din si Lu Shanyu, itinaas ang kanyang ulo sa pagtataka at sumigaw, ano? Nang mapagtanto na naloko siya, lalong nagalit si Wulong. Nagdilim ang kanyang mukha habang nagnitngit ang mga ngipin at nagmura ng mahina, damn it. Tinago ng halimaw na iyon ang kanyang tunay na anyo sa ilalim ng tubig sa buong panahon, lihim na nagluwal ng isang Dragon Fetus gamit ang kanyang nilagas na katawan bilang decoy. Tumingin siya sa dragon na nagtaas ng ulo at lumilipad ng may pag-aatubili. Naisip, plano kong kunin ang kanyang buhay bago pa man siya ganap na maging dragon ngunit sino ang mag-aakala na sa kritikal na sandali ay tila nagkaroon siya ng swerte. Ganap niyang nilinis ang kanyang dugo upang maging isang tunay na 5-claw golden dragon. Pagkatapos, nagpa siya si Hayoong na hindi palampasin ang pagkakataon, hinawakan ang dragon at lumipad sa ere, nagrereklamo sa sarili, kailangan kong humabol ng mabilis. Hindi pwedeng makatakas ang halimaw na iyon. Sa ibaba, nakangiti rin si Xiang Feiwu, mabilis na lumilipad upang humabol, haha. Ang makakita ng isang tunay na dragon, sulit ang paglalakbay na ito. Naiwan sina Lu Shanyu at ang kanyang disipulo, hawak ang kanilang mga tiyan at umuubo, dumudura ng dugo.
Hinawakan ni Jiu Pan ang kanyang braso, bal-isang nagtanong, Shifu, ayos ka lang ba? Si Lu Junyu, na nababalutan ng malamig na pawis ang kanyang mukha, nag-aalala sa loob. Kailangan kong bigyan ng sapat na sustansya ang aking lason gamit ang mga kayamanan na may mataas na spiritual energy, kung hindi ay babalik ito sa akin. Nakita si Lu Shanyu na tahimik, lalong hindi mapakali si Jiu Pan, mahinang tinawag, Shifu Luan. Hinayaan mo ang kanyang mga braso na nakababa, ikinuyom ang mga ito upang maging kamao, nagtitipon ng kanyang lakas upang lumikha ng isang formation circle sa ilalim ng kanyang mga paa, habang masama ang balak, ngayon na wala na ang dragon fetus, magagamit na lang kita bilang kapalit. Ang pag-iisip na iyon ay sumagi sa kanyang isip kasabay ng paggamit niya ng Gwoki upang balutin ang leeg ni Jiu Pan, na nagdulot sa kanya na humingal at sumigaw sa gulat. Si Immortal Maiden Ye, na hindi maintindihan ang kanyang mga kilos, ay sumigaw sa sakit at nagtanong, Shifu, bakit? Naalala niya ang panahon maraming taon na ang nakalipas ng buong tapang na iniligtas ni Lu Junyu ang kanyang buhay. Ang kanyang boses ay naiyak habang naaalala. Nang taong iyon, pagkatapos maglaban ang Lu Sect at ang Poison Immortal, parehong namatay ang aking mga magulang sa kamay ng Poison Immortal. Noon, isinuko mo ang pagkakataong bumuo ng iyong Nent Soul, ginagabayan ang huling Tribulation Lightning ng Five Thunder sa Poison Immortal. Palagi kitang hinangaan. Sobrang saya ko nang handa kang kunin ako bilang iyong disipulo. Nanginginig ang kamay ni Jiu Pan habang lihim siyang kumukuha ng chi needle ngunit mabait pa rin siyang nagtanong, may nagawa ba akong mali? Kaya ba ginagawa mo ito sa akin? Nakatayo si Lucian, malamig na ngumingiti at sumisigaw, Hey, 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 talagang kaawa-awa ang umiiyak na maliit na kagandahan. Medyo nag-aatubili akong kumilos. Pagkatapos ay lumingon siya upang tingnan si Jiu Pan, binukol ang kanyang labi sa isang masamang ngiti at sinabi, kung gayon, bibigyan kita ng malinaw na kamatayan. Binuksan ni Lu Jun ang kanyang bibig at tumawa ng mayabang, hindi nag-abalang itago ang katotohanan kay Jiu Pan, sa tingin mo, namatay ang iyong mga magulang sa kamay ng Poison Immortal. Sa totoo lang, pareho silang pinatay ng aking sariling kamay. Ang Poison Immortal na halos lumipol sa buong Lu Sect ay nilinang din ko. Ang mga kasuklam-suklam na bagay na lumabas sa kanyang bibig ay nagdulot kay Gui Pan na hindi makapaniwala, sumisigaw sa gulat, ano? Inabot niya ang kanyang kamay patungo kay Gui Pan, kumukuha ng essence blood mula sa kanyang 5 pandama at malamig na ibinunyag ang isa pang katotohanan. Kung pinag-aralan mo ng mabuti ang 9 Revolutions Poison Demon Scripture na nililinang mo, malalaman mo na ang Poison Scripture na kasalukuyan mong nililinang ay hindi ang kompletong bersyon. Ang tunay na 9 Revolutions Poison Demon Scripture ay isang heavenly grade mystical tome. Si Gui Pan ay nasa ilalim ng kanyang kontrol, hindi makalaban. Ang kanyang puso ay puno ng puot na may halong labis na kawalan ng pag-asa habang naglalabas siya ng matinding hiyaw. Ang boses ni Lu Shanyu ay patuloy na nagpapaliwanag, ang 9 Revolutions Demonic Scripture, bawat revolusyon ay isang tribulation. Isang revolusyon ay nangangahulugan na maaari kalang maglinang hanggang sa chi-refinang bago mamatay at nangangailangan ng bagong katawan. 2 revolusyon, Foundation Establishment. 3 Golden Core. 4 Nent Soul. Naiintindihan mo na. 9 na revolusyon at boom, Ascension to Immortality. Patuloy si Lu Jun sa pagsipsip ng essence blood mula kay Guan, idinagdag ng may nakakatakot na tawa, sa ngayon, nasa 7 revolusyon ako. Sa pagkakataong ito, makakalusot ako sa Mahayana. Ikaw dapat ang aking bagong katawan ngunit, masyado kang walang silbi kaya mas mabuti pang maging sustansya ka para sa akin, pakainin ang aking poison goo. Habang sinasabi niya iyon, lalo pang nabawasan ang essence blood ni Guan, na nag-iwan sa kanya na mahina at sumisigaw, Nalantad na ang katotohanan. Bukod pa sa pagiging bastos ni Lu Junyu, nabura ang anumang natitirang damdamin ni Gui Pan. Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin, naisip niya, kung ganoon, huwag mo akong sisihin. Sa pag-iisip at paggawa nito, biglang inilabas ni Jiu Pan ang nakatagong karayom ng laso na lihim niyang kinukunan ng chi kanina, diretso kay Lu Junyu. Thuwak! Tumama ito sa kanyang leeg, na nagpadilim ng kanyang mukha. Hinawakan niya ang kanyang lalamunan, humihingal sa sakit. Bumagsak si Lu Yu sa kanyang mga tuhod, na sa wakas ay nagpalaya kay Jiu Pan mula sa kanyang hawak.
Malakas siyang bumagsak sa lupa sa tapat niya. Nakatakas si Jiu Pan sa kamatayan ngunit pagod niyang hinawakan ang kanyang mga labi, bumubulong, nagawa ko, ngunit hindi ako pwedeng magpabe. Kahit sugatan siya, hindi ako pantay sa kanya. Kailangan kong umalis dito ng mabilis. Klinano, lumipad si Jiu Pan sa kalangitan, sinusubukang tumakas ngunit nasa likuran niya agad ang matandang bastos na si Lu Xanyu, mainit na hinahabol siya. Samantala, sa palabas ni Xiao Xuan na nakasakay sa dragon, napansin niya ang isang kumikislap na ilaw na sumusunod sa kanila. Si Xiao Xuan, na nakaupo sa likod ng dragon, ay bumulong, aba, mukhang may maliit na matandang daga ang humahabol sa atin. Nagtanong ang Divine Dragon para sa tagubilin ng kanyang Shifyo, dapat ba nating bilasan at iwanan ang lalaking ito? Sumakay si Xiao Xuan sa kanyang lumilipad na espada at lumipad sa harap ng Divine Dragon. Naalala niya ang sinabi ng pinuno ng Rouxi Dynasty. Maingat niyang ikinwento, may humiling sa akin na hanapin ang taong nagdulot ng poison curse sa kanyang nakababatang kapatid. Kung hindi ako nagkakamali, ang lalaking ito ay kabilang sa mga nag-ambush sa atin sa lawa. Sayang lang, hindi ako gaanong nakakaintindi sa poison arts kaya hindi ko matukoy kung sino talaga siya. Iniisip kong patayin na lang ang lahat ng grupo na espesyalista sa poison curses ngunit paano naman kayo? Katatapos lang ninyo magbago at hindi pa sanay sa bagong katawan na ito, hindi ba? Hindi kayo makikipaglaban sa akin ng ganito. Narinig ang reklamo ni Xiao Xuan, dahan daw ang ngumiti ang Divine Dragon at ipinaliwanag, hindi alam ni Shifu. Pagkatapos nating pumirma sa kontrata, maaari akong magbago ng anyo bilang beast tattoo at damaykit sa iyong katawan. Inulit ni Xiao Xuan ng medyo nagulat, isang beast tattoo. Pagkatapos niyang magsalita, biglang kumislap ang katawan ng Divine Dragon ng isang ilaw na nagpaliwanag sa kalangitan. Di nagtagal, lumiit ang anyo ng Divine Dragon sa isang hugis dragon na tattoo sa kaliwang braso ni Xiao. Patuloy na masiglang nakikipag-usap ang Divine Dragon kay Xiao Xuan, pagkatapos kong maging beast tattoo at damaykit kay Shifu, mapapalakas ko ang lakas ng katawan ni Shif. Narinig ang paliwanag na ito, biglang naintindihan ni Xiao Xuan at sumigaw, kaya pala. Napansin niya ang isang malakas na bugzo ng espiritual na enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan, itinaas ang kanyang kamay upang tingnan ito at matapat na. Tinasa, talagang nararamdaman ko ang malaking pagtaas sa lakas. Ang lakas ng aking katawan ay tumaas ng hindi bababa sa 4 na bahagi. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.